At ngayon, nandito na tayo sa buong kabanata ng One Piece Chapter 1162 na pinamagatang The God Valley Battle Royale. Bago po tayo magsimula, paki-like po muna, salamat po. Nagsisimula ang kabanata sa cover story, at dito na nagtatapos ang paglalakbay ni Yamato sa Wano. Matapos ang 44 na pahina ng pakikipagsapalaran, bumalik siya sa Flower Capital. Muling nagkita sila ng kanyang mga kaibigan at kasamahan. Sa huli, nagpadala siya ng taos-pusong mensahe para kay Luffy na sinabi na ang lupain ng Wano ay ganap ng mapayapa. Isang magandang pagtatapos, isang kapayapaan pagkatapos ng mahabang labanan. Pagkatapos doon, bumalik tayo sa pangunahing kwento. Ang labanan sa God Valley, direktang pagpapatuloy ito ng nakaraang kabanata. Matapos mailigtas si Shaki, nagpa siya ang Roger Pirates na kunin ang kayamanan ng God Valley. Ngunit hindi ito magiging madali, mula sa gitna ng labanan, sumigaw si Roger. Mas mahigit kung aatras tayo, nasa likod natin ang Rocks Pirates. Kung susulong tayo, hinarang tayo ng Marines, kaya walang atrasan to, diretsyong harap lang. Ngumiti si Rayleigh at sumagot, mas mahigit, pasensya na, Roger, nauna na ako. Tumakbo siya habang buhat si Shaki sa kanyang mga bisig. Pinagmamasdan siya ng ibang pirata, halatang naiinggit. May ilan pang gustong agawin si Shaki sa kanya, pero biglang sumigaw si Shaki. Mas mahigit, tumigil kayo, mga hangal, kapag ginalaw nyo siya, masasaktan si Shaki. Tahimik ang lahat, walang nang ahas lumapit, habang tumatakbo si Rayleigh, marahan niyang sinabi. Mas mahigit, Shaki, may gusto sana akong sabihin, ngunit ngumiti lang si Shaki at sumagot. Hindi mo na kailangan sabihin, alam ko na, sa gitna ng kaguluhan, sandaling tumigil ang mundo, dalawang pusong nagkaintindihan kahit walang salita. Kasabay nito, nagkakagulo rin sa kampo ng Rocks Pirates. Nagbago bigla ang kanilang layunin, sumigaw si Nugate, ang batang Whitebeard. Mas mahigit, iba na ang target natin, kunin natin ang kayamanan. Sumabat ang isa pa, maliban kay Shaki, akin ang lahat. Ganap nang nagulo ang grupo ni Rocks, bawat isa ay para sa sarili. Samantala, lumipat ang eksena kay Big Mom, tulad ng ipinakita sa Chapter 1096, nakuha niya ang uuunomi na dating kay Ivankov. Sa parehong oras, mabilis na kinain ni Bartholomew Kuma ang pawpaw fruit. Mas lalo pang tumindi ang gulo sa God Valley, habang nagpapatuloy ang kaguluhan, tumatakbo si Garp sa gitna ng wasak na lugar. Galit na galit siya sa nakita, mga inosenteng sibilyan na nasawi. Galit niyang tinawagan si Sengoku gamit ang Denden Mushi. Mas mahigit, Sengoku, alam mo ba ang nangyayari rito? Tahimik na sumagot si Sengoku. Kung tama ang pagkakaalala ko, may isang tao na minsan ring nagtanong ng ganyan. Pagkatapos doon, nawala siya sa Navy, napahinto si Garp, nanlilisik ang mga mata. Mas mahigit kung panaginip man to, sana magising na ako, pero kung hindi. Ibig sabihin, ito ang katotohanan, kita sa mukha niya ang matinding galit at pagkadismaya. Pagkatapos, ipinakita si Rocks D. Sebek, tumatakbo siya, buhat sina Ares at Teach sa kanyang mga bisig. Sa likuran nila, puro kaguluhan at halimaw, ibinunyag dito na ang ilang miyembro ng D-Clan ay nagiging mga demonyo. At ang misteryosong nilalang na may napakalaking sombrero, ay ang ama mismo ni Sebek. Tinawag pa niya ito ng Oyaji, habang tumatakbo, sinusundan sila ni Fig Arland Garling at ng isang babaeng Holy Knight. Kasama ang isang hukbo ng mga demonyo, sumigaw si Sebek. Mas mahigit, hindi sila namamatay, ano tong mga nilalang na to? Nagmakaawa si Ares, Sebek, ibitao mo ako, ngunit sumagot siya. Hindi pwede, lahat ng huminto, nagiging katulad nila. Paglingon niya, nakita niya ang mga nakakatakot na nilalang na humahabol. Sumigaw siya, mas mahigit, ano tong nangyayari, kapangyarihan mo ba to, matandang bruhaw? Anong ginawa niyo sa kanila, mula sa malayo, inobserbahan ni Garling si Sebek. Mas mahigit, tulad ng inaasahan, napakalakas nila, sabi niya ng malamig. Ang malaking sugat sa kanyang ulo ay unti-unting nagsasara, dahan-daang naghihilom. Maging siya ay parang halimaw sa sobrang lakas, ang buong God Valley ay naging impyerno. Pirata, Marine, Celestial, at mga demonyo, sabay-sabay na naglalaban sa isang digmaang yayanig sa kasaysayan. Ngumiti ng malisyoso ang babaeng Holy Knight, sabi niya, ngayong alam na natin na isa rin siyang miyembro ng D-Clan, siguradong matutuwa si Dakilang Imo-sama kapag natalo natin siya. Sumagot si Garling, oo, kung wala man, isa itong magandang swerte para sa sirang laro na to. Habang tumatakas, itinulak ni Ares si Sebek, sigaw niya, ilagay mo na ako, Sebek, sa tingin mo ba makakapanlaban ka pa kung isang braso mo lang ang malaya?
Sumagot si Zebek na mabigat ang tinig, pakinggan mo ako, Ares, lahat ng may apelidong D, kapag nahuli, mararanasan ng hindi masukat na pahirap, kahit ang impyerno, parang banayad na hangin lang kumpara roon. Tumugon si Ares na may halong lungkot at tapang, alam ko, at alam kong totoo akong miyembro ng D-Clan, kahit isa lang akong pirata, tinrato niyo akong parang pamilya, alam ko na ang kapalaran ng ating angkan, kaya Zebek, pakawalan mo ako. Binitiwan siya ni Zebek, sabi ni Ares, kung isa lang akong babaeng walang silbi na di kayang protektahan kahit isang bata at patuloy na kumakapit sa'yo, hinding-hindi ka sana umibig sa'kin, di ba? Mahinang bulong ni Zebek, hangal ka, sigaw ni Ares, kapag mukhang mahuhuli na tayo, papatayin ko si Teach at tatapusin ko ang sarili ko, bawat isa sa atin ay mabubuhay sa sariling paraan, magkita tayo muli sa Lulusya, Zebek. Tinawanan sila ni Garleng, sabi niya, kaya iniwan mo rin ang asawa at anak mo, ha? Paano ko kaya aatakihin ka ngayon? Nang ligtas na ang pamilya niya, humarap si Rock sa mga kalaban. Sabi niya, ewan ko kung bakit, pero pakiramdam ko ako ang nail iligtas ngayon, mula rito, wala na kayong makakagalaw pa. Iwinasiwas niya ang kanyang espada at biniyak ang lupa, lumitaw ang isang napakalalim na guhit na halos hatiin ang buong God Valley. Sigaw niya, sige, lapitan niyo ako, mga halimaw. Habang tumatakbo si Ares, lumingon siya at sumigaw ng pangalan ni Zebek. Sa kanyang mga bisig, umiiyak si Batang Teach, tumingin sa ama, at isang luha ang dahan-daang palm attack sa kanyang pisngi. Kaido laban kay Big Mom, nagkakagulo sa buong isla. Malakas na tawa ni Big Mom, maahahaha, eto na, ang uuuno mi, ipapakain ko to kay Katakuri, para sa kinabukasan ng aking crew, kailangan ko ng ganitong kapangyarihan. Ngunit bigla siyang sinugod ni Kaido, malakas niyang inampa ang ulo ni Linlin gamit ang kanabo. Lumipad ang prutas mula sa kamay ni Big Mom, at sa ere, dinampot ni Kaido habang nakangising demonyo. Kagat niya agad, nilunok ng buo, at ngumiti ng may halakhak. Sigaw ni Linlin, Kaido, hayop ka, naghiwalay ang dalawang pagtakas. Sa isang banda, tumatakbo si Dragon, buhat si sanggol na Shanks. Sigaw ni Dragon, hindi kita hahayaang mamatay dito. Sa kabilang panig, si Ares naman, patuloy na tumatakbo, yakap si Teach. Sigaw niya, kahit ikaw man lang, ililigtas ko, katarungan, kayamanan, at ang kapanganakan ng kasamaan. Lumipat ang eksena sa silid ng kayamanan, sigaw ng isang marine, huwag niyong hayaang makatakas ang mga pirata. Si Garp, nakatulala, nagtanong sa sarili, sa islang ito, ano ba talaga ang ibig sabihin ng katarungan? Samantala, natagpuan ng Roger Pirates ang dambuhalang kayamanan. Sigaw ni Gaban, ganito kar aming kayamanan, di pa ako nakakakita. Isa pang pirata, tingnan nyo, may mga devil fruit din dito. Utos ni Gaban, isakay nyo lahat, nagsigawan ng mga mamamayan sa tuwa, habang ang mga marine naman ay nag-utos na sirain ang mga barko ng pirata. Sa itaas, nag-uusap sina Saturn at Imo, tanong ni Imo, Saturn, patay na ba si Rox? Sagot ni Saturn, hindi ko alam, lahat ng nangyayari ay lumampas na sa plano, sa totoo lang, may kutob akong may bagong panganib na isisilang mula sa pagkawasak na ito. Sagot ni Imo, hindi ko hahayaan yan, sa malayo, isang dragon ang lumitaw sa langit. Nanginginig ang mga pirata at marines, sigaw ng isa, ano yun? Sabi ng isa pa, nakakatakot, parang may bagong nilalang na isinilang mula sa takot mismo. Habang si Batang Kuma ay ginagamit ang kapangyarihan ng kanyang prutas para tulungan ang mga bihag na makaligtas, nagsimula namang manginig ang lupa, kumalat ang napakalakas na alon ng hockey sa buong isla. Sa gitna ng impyernong eksena, nagbago ang lahat. Si Imo, unti-unting nagbago ang katawan, naging nakakatakot na anyo. Si Zebek nakatayo sa gitna ng mga bangkay ng kanyang pamilya, habang si Garp ay halos hindi na makahinga. Bulong ni Garleng, demonyo ka, sigaw ni Rox, hinawakan mo ang pamilya ko, hayop ka, kung may papatay sa akin, ako mismo yon. At doon, nabuo ang hindi inaasahang alyansa, Rox, Roger, at Nugate, magkakasama sa iisang laban. Sabi ni Rox kay Nugate, tulungan mo ko, ha? Siguro nababaliw na ako. Tugon ni Nugate, ayos lang, lagi naman akong umiinom sa gastos mo, di ba? Tawa ni Kaido sa anyong dragon, tingnan niyo ako, may bago akong kapangyarihan, oras na para subukan to. Tawa ni Rox, magaling, di pa kita nakitang ganito kasaya. Singit ni Nugate, ayos lang yan, pero teka, ano yung nasa harapan natin? Nagkagulo ang lahat, pirata man o marine, sigaw nila, ano yan, anong klaseng nilalang yan? Ngunit tumawa si Roger, ang mga mata kumikislap sa saya. Ang ganda ng panahong ito, napakarami ko pang gustong malaman. Lahat ng mata ay sabay-sabay na napatingin sa dambuhalang nilalang sa di kalayuan. Sa mabigat na tinig, sabi ni Rox, tinanong mo kung ano yan, yan ang mundo.
Sumabog ang matinding presyon sa hangin, parang mismong lupa ay nanginginig sa tensyon, ang mga pirata, marino, at maging ang mga Celestial Dragon ay naghahanda para sa pinakahuling labanan, at dito nagtatapos ang Kabanata 1162 ng One Piece. Huwag kalimutang basahin ang opisyal na libro, dahil kahit isang maling salita lang ay kayang baguhin ang buong kahulugan ng kwento. Salamat po sa panonood.